Thank you, God, for this verse that we read tonight. Thank you for 2 days daily vacation Bible School. Thank you for your presence. Thank you for your provision. Thank you for our brethren, O God, na sila ay nag-sacrifice to serve you, O God. Maraming salamat muli. At ngayong gabi, narito kami, O Diyos. Hamunin muli kami ng inyong mga salita. Send us revival today. At ikaw po magpapala sa amin, Panginoon. Mula sa inyong mga salita, gamitin yung lingkod. I'm nothing, O God, without your power and guidance. Ang gabing ito, Panginoon, ay wala kami magagawa. Kaya, Diyos, pinagkatiwala po namin ang gabing ito, ang whatever we accomplish tonight, we bring back all the glory and honor to thy name, O God. Holy Spirit, give us wisdom as we ponder thy word tonight. At maging malinaw sa amin ang inyong mga salita ngayong gabi, Panginoon. Kung bakit kami naglilingkod sa inyo, Panginoon. The reasonable service, Panginoon. Kaya gabayan mo kami, Holy Spirit of God, patawad ang pagkulang pagkasala laban sa inyo, at linis yung puso, maging malinis sidlan, upang makadaloy, makapasok ang salita ninyo sa aming puso, at ipamuhay namin, i-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat muli. Ikaw po magpapala sa amin sa bawat isa. And more power, your presence, Holy Spirit, in our midst tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. And we'd like to study in the last phrase of Apostle Paul. Sabi niya, reasonable service. Amen. Diyan natin kunin ang mensahe natin, the reasonable service. Amen. Reasonable service. No. Our reason why we serve. No? Yan ang word na reasonable. Ang kanyang root word niyan ay reason. No. Kailangan may dahilan tayo kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi malinaw ang dahilan, hindi tayo tatagal sa paglilingkod at hindi ka maglilingkod sa Diyos. At wala kang pakialam sa gawain ng Diyos dahil hindi mo nga alam kung ano ang rason. Kung bakit ka naglilingkod. Bakit sila naglilingkod? Bakit sila masigasig? Ako naman, parang wala lang. Bakit? Kasi dapat malaman natin ang reason. Yan sabi ni Paul, reasonable service. Reasonable service. Pag sinabing reasonable service, ang tunay na paglilingkod. Matapat na paglilingkod. Service. Amen. In fact, dalawang word meaning dito sa tinatawag na service. Pwede ito ma-apply sa paglilingkod sa Panginoon. Service. Pwede rin ito ma-apply sa pananambahan, sa pagsamba sa Diyos. Amen. Dapat alam din natin kung bakit tayo nagsisimba. Bakit natin sinasamba ang Diyos? Bakit tayo pumupunta sa simbahan? Ano ba ang rason? Amen. Kasi kung hindi mo alam ang reason why you are going to church, why you worship the Lord, ang ating pag-worship ay, basta-basta na lang. Amen. Hindi tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi tapat ang iyong pagsamba. Hindi tapat ang iyong paglilingkod sa Diyos kung hindi mo alam ang reason. Amen. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 1, I beseech you therefore, brethren. I beseech. Amen. Nakikiusap si Paul sa church ng Rome. No? Pinakausapan niya ang mga kapatiran sa Roma. No? Pakiusap. No? Ano ang pakiusap niya? Dito. Tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Tungkol sa pagsamba sa Diyos. Oo. Kaya ito ay usapin ng paano tayo maging tunay na lingkod ng Diyos. Tunay na paglilingkod. Tunay na pagsamba sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Panginoon ni Pablo. Reasonable service. No?
Kaya nga dalawa ang ating makita rito sa word na reasonable service. May dahilan na tayo ay tunay na maglingkod sa Diyos at tunay na magsamba sa Diyos. Amen? Kasi kung tunay kang nagsasamba sa Diyos, hindi maari na hindi ka maglingkod sa Diyos. Amen? May connection po ang pagsamba. Kaya hindi tayo magamit ng Diyos kasi may problema tayo sa pagsamba. Imagine niyo. Oo. Pag may problema ka sa pagsisimba, may problema ka diretso sa paglilingkod. Amen. Pero kung tunay ang pagsamba mo, hindi pwede na hindi ka maglingkod. Amen. Kaya may problema yung pagsamba una. Amen. Kaya dalawa, two things, ang pinag-usapan ni Paul. Kaya dito po ay pinapakita ni Pablo, ano ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. No? Ano ang motibo natin bakit tayo naglilingkod sa Diyos, bakit tayo nagsisimba sa Panginoon, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon, bakit tayo nagbibigay ng oras sa Panginoon. Oo. Kasi sa mga hindi nakaunawa, ang paggawa natin sa Diyos ay sayang. Sayang yung panahon ko pagbigay ko sa baghapon sa church na yan. Naghihinayang ka maglingkod, naghinayang ka magbigay ng oras sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, kasi hindi mo alam ang rason. Amen? Kaya dapat malaman natin ang ating motibo. Yan ang una. No? Ano ang motibo natin sa paglilingkod sa Diyos at pagsamba sa Diyos? Amen? Dapat malaman natin, ano yung motive natin. Kung bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa? Bakit tayo nagdadala ng mga maliliit na yan, ay makukulit yan? Oo. Hindi pa iba na ligo dyan. Bakit natin dalhin yan? Dapat alam natin ang ating motibo. Dapat alam natin at malinaw sa atin ang ating motibo kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Yan po. Ayan ang tanong, ano ang motibo natin? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dapat malaman natin ang tamang motibo. Pag hindi natin alam, kapatid, hindi po tayo tatagal sa paglilingkod. Hindi tayo tatagal sa pagsisimba. Kaya ang simba natin, parang alanganin lagi ang simba kasi hindi mo pa alam talaga kung bakit ang rason. Oo. Hindi mo kayang ibigay ang buhay mo pagka hindi mo alam. Pero sa Pablo, kapatid, sinabi niya ang rason. Kaya nga sinabi niya sa Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Mabuhay man ako at mamatay, panalo si Kristo. Amen. Kaya kapatid, hindi tayo tatagal sa pagsimba, hindi tayo tatagal sa paglilingkod. Oo. At isang araw, mawala ka, pag napagod ka, pag nagsasawa ka, wala na. Pag hindi ka na masaya, mawala ka na sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi mo alam ang motibo. At ang dapat ating malaman, right motive. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagsisimba? Bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon? We should know the right motive of service. Kasi may iba't ibang klaseng motibo sa paglilingkod. Oo. May iba't ibang motibo yan. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nagsusulining? Bakit tayo mayroong DBBS? Amen? Bakit tayo may mga programang ganyan? Amen? Pwede naman wala. Pwede naman tayo simba-simba lang sa Sunday. Pero bakit ginagawa natin yan?
Kaya dapat malaman natin, ano ba ang tamang motibo? Bakit ako naglilingkod sa Panginoon? Ano ba ang tunay na at tamang motibo sa paglilingkod sa Panginoon? May dahilan. May dahilan tayo bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Oo. At ang dahilan na yan, tamang dahilan, right motive. Oo. Kasi may dalawang klaseng paglilingkod. Mayroong right motive, mayroong wrong motive. Amen? Oo. Ano ba ang, bakit tayo naglilingkod? Ano ba ang dalawa, tama at maling motibo? Oo. Ano ba ang hindi tamang motibo? Parang tingin natin, parang tama. Naglilingkod ako kasi natakot ako sa Diyos. Kasi pagka hindi ako maglingkod, baka papaluin ako ng Diyos. Baka parusahan ako ng Diyos. Oo. Mali ang motibo. Natakot ka lang dahil may parusa. Pangalawa, naglilingkod ka dahil para pagpalain ka. Maglilingkod ako para pagpalain ako ng Panginoon. Maglilingkod ako para answered prayer ako. Hindi ganon, kapatid. Ay, paano kung hindi sagutin ng Diyos ang prayer? Amen. Eh, paano sabi, hintay ka muna, hintay ka muna. Oo. Wait ka lang. Yan. Naglilingkod tayo dahil may blessing. Oo. Naglilingkod tayo dahil babayaran ka. May bayad. Eh, paano kung walang bayad? Amen. Nagdala ka ng tricycle, tapos sumakay ang mga bata, hindi nagbayad. Paano yan? Ay, mahal pa yung gasolina. So, makita natin, kapatid, hindi dapat ganyan ang ating motibo. Oo. Naglilingkod tayo dahil tayo pinagpala ng Diyos. Ay, paano kung walang blessing? Amen. Paano kung narasa natin katulad sa buhay nangyari kay Job? Si Job, mayaman. Nawala yung yaman. Nawala yung mga sheep, mga camels. Alam yung camels niya? 3,000 camels. Oo. Alam mo ang 3,000 camels? Luxury car yan ng panahon ni Job. Para kang may Fortuner na 3,000. Camel, 3,000 camel. Grabing yaman ni Job. Maraming baka, tupa. Oo. May anak niya, 7, magaganda. Maganda ang misis niya. Pinagpala si Job. Lahat nawala. Paano yan? Maglilingkod pa kaya tayo sa Panginoon yan? Ano sabi tingin natin sa Job 1:21? Kaya hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil tayo para pagpalain ng Panginoon. Si Job pinagpala ng Diyos ng yaman. At isang araw, kinuha ng Panginoon. O sabi diyan, nawala ang lahat, kapatid. Ang sabi niya sa Job 1:21. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return later. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Panginoon, akala ko, pagtapat ako, pagyamanin mo ko, dagdagan mo pa ang mga camels ko, mga sheep ko, bakit Panginoon lahat nawala? But Job never questioned God. Amen. He never questioned. Nawala ang bahay. Namatay ang mga anak niya. Aba, kapatid,
Biro mo yan, pamilya mo, ubos. Pero ang sabi ni Job, blessed be the name of the Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Panginoon, sasambahin pa rin kita, paglingkuran pa rin kita, purihin pa rin kita, O Diyos. Amen. Tiyan na, meron pang isang verse, Job 13:15. Nawala na ang kanyang kaibigan. Amen. Nawala yung kaibigan niya. Amen. Sinisi pa siya ng kaibigan niya. Kapatid, nawala ang lahat, kapatid. Tiyan natin sa Job 13, verse 15. Ang sabi ni Job, kasi nagkasakit pa siya, o nagkasakit siya sa balat. Ang sabi ni Job, ano sabi ni Job? Verse 15, though I slay me, yet will I trust in Him. I will maintain mine own ways before Him. Amen? Panginoon, kahit ako'y patayin mo, magtiwala pa rin ako sa Diyos. Nawala na ang lahat, nawala na ang kanyang pamilya, nawala na ang kanyang business, nawala na ang kanyang ari-arian, nawala na ang kanyang magandang bahay, nawala na ang magandang anak. Tapos, may sakit pa. Ano sabi niya? Panginoon, kahit patayin mo pa ako, Panginoon, magtiwala pa rin ako sa iyo, Panginoon. Maglingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen? Yan ang right motive. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, kapatid. No? May kalungkutan, may karamdaman, kapatid, like Job. Sabi niya, I will trust in Him. I will maintain. Patuloy pa rin ako, Panginoon, sa paglilingkod. Amen? Yan ang tamang motibo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kapatid, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong maglingkod dahil may dahil. Dahil may love gift, mayroon kong tatanggapin. In fact, kahit hindi mo na sabihin yan, ang Diyos magre-reward. Automatic yan sa Diyos. Amen? Pag naglingkod ka, sabi Colossians 3:23, if you serve the Lord heartily, God will reward. Amen? Eh, paano kung walang reward? Amen? Sabi nga sa police ministry natin Pastor, may sweldo po kayo? Sabi ko, wala. Bakit kayo naglilingkod? Eh sabi ko, hindi kami naglilingkod sa inyo. Naglilingkod kami sa Diyos. Through PNP ministry. Kaya kahit hindi kayo magbigay ng gasolina, mapansin ninyo, tumatakbo ang sasakyan namin. Oo. Bakit? Makarating kami. Kasi mayroong Diyos na maglalagay ng gasolina sa sasakyan namin para makarating kami sa inyo. Kaya hindi kami naglilingkod sa inyo. Kaya hindi kami mag-expect ng sweldo galing sa inyo. Amen? Pero salamat, ang Diyos ang mag-reward. Amen? Naglilingkod ka sa hari Ay, naglilingkod ka lang kay Mayor Aabutan ka na palagi. Inaabutan ka. Amen? Kaya mga VIPs natin, gusto nila sakay, dyan sila Kasi laging may may regalo. Amen? Laging may regalo. Kaya kapatid, hindi tayo naglilingkod dahil may bayad. May pagpapala. Amen? Naglilingkod tayo kahit anong hirap. Napansin niyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Sasamba kayo sa Diyos-Diyosan o sa Diyos nyo? Ano sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Kahit, mahal na hari, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos sa pugon, mainit na may apoy na pugon, hindi kami sasamba sa inyong Diyos-Diyosan.
magsamba pa rin kami sa aming Diyos. Maglingkod kami sa aming Diyos. Kahit hindi kami iligtas diyan sa apoy na yan. Kahit hindi na kami mabuhay, maglilingkod pa rin kami sa aming Diyos. Amen. Kaya kapatid, no? Maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Oo. Kahit anong mangyari sa ating buhay, paglingkuran pa rin natin ang Diyos. Yan ang tamang motibo. Panginoon, pag ako'y pagalingin mo, Panginoon, ibigay ko na ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Pag napagaling mo na ako, Panginoon. Kahit may sakit ka, pwede ka naman maglingkod sa Diyos. Eh. Amen? Si Job nga, may sakit. Sabi niya, Panginoon, kahit patayin mo pa ako, maglingkod pa rin ako sa iyo. Amen? Dapat mayroon tayong tamang motibo. Amen. Ano pa ang isang motibo? Naglilingkod ka dahil sa pride. Amen? Kasi, ipagyabang mo lang pala, naglilingkod ka. Ipagmalaki mo, nagpapa-impress ka lang. Nagpapakitang tao ka lang. Kaya pag walang tao, hindi ka na maglilingkod, hindi ka na magawalis, hindi ka na mag-aayos. Ihintayin mo ang maraming tao kasi nagpapa-impress ka. Oo. Yan ang wrong motive. Gusto mo magpasikat. Amen? Kasi mayroon kang nililigawan. Dito na. Kung ano-ano nang gagawin mo. Oo. Kasi, nagpapakitang gilas ka. Maganda ito, masipag to. Yung pala, wrong motive. Amen? Nandyan lagi. Kasi, nandyan din pala. Pag wala ang isa, wala na rin. Wrong motive. Amen, hindi dapat ganon. Dapat right motive. Ano ang nagtutulak sa atin? Ano ang motibo natin? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Amen. Anong sabi dyan? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo maatin ng prayer meeting? Dapat malinaw sa atin, alam natin ang ating motibo. Bakit tayo nagbibigay? Para ako i-bless ng Panginoon. Ay paano kung hindi i-bless ng Panginoon? Yung pagbibigay mo, paano? Akala ko magbigay, hanggang ngayon, hindi pa rin na bumalik ka. Sabi ni Pastor, ibalik ka ng 7 times. Kahit isa, hindi pa nakabalik. Hindi dapat ganoon ang motive. Kapatid. Kaya kapatid, ano ang motibo? Ang tamang motibo? Sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren. No. Alam natin ang dahilan. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, nakiusap siya. Hindi tayo pinipilit. Amen. Gusto ni Paul ang paglilingkod ay kusang paglilingkod. Kusa. Hindi dahil napilitan ka lang. Dapat ang tamang motibo, kapatid, na ang paglilingkod ng tapat sa Panginoon, dapat hindi napilitan. Dapat alam mo ang tamang motibo. Kasi kung alam mo ang tamang motibo, kahit anong hirap, nandyan ka. Nandyan ka. Oo. Meron kaming isang missionary, pinadala doon sa bundok, ang kakilala ko. Pinadala sa bundok ng, Brother Albert, Mindoro. Mga mangyan. Oo. Pinadala sa doon, Diyos sa nagmisyon. Mga 2 oras bago siya makarating doon. Oo. Pagdating doon, ang mga tao, walang CR. Nagtanong, saan ang CR? Pag sinabing ganyan, nguso, medyo malayo yan. Diyan lang, wala silang CR. Doon sa pinadala ng Diyos sa misyon. Hindi tumagal si kapatid. Oo. Kapatid, bakit hindi ka na doon? Sa mga mangyan. Naku. Hindi man lang ko, ilang buwan akong hindi nakakita ng Jollibee doon. Jollibee pala ang hinahanap niya. Wala man lang McDo doon sa lugar. Oo. Iba yung motibo.
Amen? Dapat alam mo ang tamang motibo. Anong sabi ng verse? Kaya nakiusap si Pablo, hindi ka pinipilit. Kaya nga, I beseech you therefore, brethren. Kapatid, ako ay nakikiusap, nakipagmanhik sa inyo. Biro mo yan si Pablo. Hindi dapat ganun si Pablo eh. Dapat maglingkod ka sa Diyos! Pero hindi, nakiusap siya eh. Amen? I beseech you, therefore, brethren. Ano ang motibo? Bakit namamanik siya? Dapat malaman ninyo ang motibo, kapatid. Ang tamang motibo sa paglingkod sa Panginoon. Sabi nito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Yan dapat ang tamang motibo kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa mercy ng Diyos. Amen. We serve because of the mercies of God. Habag ng Diyos. Ang tamang motibo sa paglilingkod sa Diyos dahil tayo ay nakaranas ng habag ng Diyos. Mercies. Ang word na mercies, sa another meaning, pardon. Amen? Pardon. Makasalanan ka, bibitayin ka na, ngunit pinatawad ka ng Diyos. Tingnan sa Romans 3:24. Diyan yan, Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. In verse 8, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos sa langit, pero ikaw ay being justified, ikaw ay napawalang sala because of the mercies of God. Ikaw ay pardon. Pinatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan na dapat ikaw ay hatulan at parusahan sa impyerno. Yan ang karapat-dapat sa atin. Parusahan na dapat tayo dahil tayo makasalanan. Liko-liko ang buhay. Dapat katulad tayo ni Lot, dapat tayo sa Sodom and Gomorrah sunugin na. Pero iniligtas ng Diyos si Lot. Amen. Inalis niya doon. Ganon ang kalagayan nating kapatid. No? Na dapat tayo sunugin sa impyerno ang ating kaluluwa, magpawalang hanggan. Salamat, pinatawad ka ng Diyos na bibitayin ka na papuntang impyerno. Pero salamat, pinatawad ka ng Panginoon. Amen? Katulad tayo ng lahi ni Esau. Anong lahi ni Esau? Sa aking preaching last Wednesday, Edomites. Amen? Edomites. Alam mo yung mga Edomites, sinumpa sila ng Diyos, buong pamilya. Kapatid, binura sila ng Diyos ang lahat ng lahi. Katulad tayo kapatid, mula sa lahi ni Esau, naging Edomites, na tayo ay may sumpa. Amen? Ngunit tayo ay inampon ng Diyos. Inampon ni Jacob. At tayo nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Wala na. Ang ating buhay ay wala ng pag-asa. Ang buhay natin ay patapon na. Wala na. Walang pintang buhay na. Pero salamat. Tayo ay, because of God's mercy, tayo napawalang sala. Pinatawad na ng Panginoon. Patay na. Amen? Oo. Patay na. Ephesians 2:1. Ephesians 2:1. You're dead, but He quickeneth. Yan natin. Yet He quickeneth
who were dead in trespasses and sin. Tayo ay binuhay ng Diyos. Bagat tayo, wala na, patay na. Amen? Patay na. Pero binuhay pa ng Diyos. Nahatulan na ng kamatayan sa impyerno. Romans 6:23. Pero tayo binigyan pa ng buhay. Amen? Binigyan pa tayo ng bagong buhay. Hindi lang bagong buhay dito sa lupa, binigyan pa tayo ng eternal life, which is the gift of God. Amen? Kaya makita natin, kapatid, bagamat tayo mamamatay sa katawang lupang ito, ngunit may regalo ang Diyos na buhay na walang hanggan. No, walang bayad. Ang ating kaligtasan. Kaya libre. Amen? Siya ang nagbayad sa krus. Sabi ng Romans 5:8, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin, bagamat tayo makasalanan. Si Jesus namatay, nagbayad ng ating kasalanan. Kapatid, yan ang motibo natin. Amen? Dahil si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Binayaran niya ang dapat nating bayaran. Kaya tayo naman maglilingkod sa Diyos. Amen? Yan ang tamang motibo sa paglingkod. Dahil sa habag ng Diyos, sa iyo at sa akin, by the mercies of God, we serve the Lord in reasonable service because of His mercy. Amen? Because of His mercy. Ano yung mercy? Hindi ka deserve mabuhay. Dapat kang mamatay. Hindi mo binayaran ang kaligtasan. Wala kang binayad kahit 5. Siya ang nagbayad para sa iyo at para sa akin. Siya ang naghirap. Hindi mo yan pinaghirapan ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit tayo maglilingkod sa Diyos, dahil nakatanggap tayo ng habag ng Diyos at biyaya ng Diyos na kaligtasan. Amen? Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, maglilingkod ka. Amen? Pinagpala ka man o hindi ka man pinagpala, maglilingkod ka pa rin. Kasi may regalo. Nakatanggap ka ng regalo. Awa ng Diyos at grasya ng Diyos. Because of His abundant mercy, He saved us in Titus 3:5. Dapat makita natin ang ginawa ni Kristo at maunawaan natin kung paano ka naligtas, kapatid. No. Logically, dapat paglingkuran natin ang Diyos ng tapat. Yan ang rason kung bakit tayo naglingkod sa Diyos. Amen? Kasi wala nang pag-asa. Wala na. Papunta na tayo sa impyerno. Unexperienced, miserable life. Pero binigyan ka ng bagong buhay. Buhay na may pag-asa. At binigyan ka pa ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Amen? Kaya dapat lang paglingkuran natin ang Panginoon. Kasi may dakilang ginawa ang Diyos sa atin because of His abundant mercy sa atin. Kaya ang dahilan para tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya kahit pagpalain ka, hindi ka man pagpalain, maglilingkod ka pa rin sa Diyos. Actually, kapatid, ang kaligtasan, pinagpala ka na. Hindi, wala nang kapalit yan. Wala nang kayamanan niya na kapalit. For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lost your own soul? Mark 8:36. Anong pakinabang ng lahat? Mayroon ka, may bahay ka, may yaman ka, marami kang pera sa bangko. Kung ang kaluluwa mo patungo sa impyerno, ano ang silbi niya, kapatid? Salamat. Tayo ay sinagip ng Panginoon. Naligtas tayo, kapatid. No? Katulad yan ng isang tao na nalunod. Parang nalunod ka, patay ka na dapat, tapos may tumalon, sinagip ka, no? Parang wala ka ng pag-asa, pero
na CPR ka, at humihinga-hinga ka, at nabuhay ka, kapatid, ngayon nabuhay ka na, ano ang gagawin mo sa taong yan? Na nagsagip ng buhay mo, nagligtas sa'yo. Amen. Siyempre, ang gawin mo, magpasalamat ka sa Kanya. Amen. Yan. Ang mag-gratitude ka. Amen. Magpasalamat ka sa Kanya. Kaya nga kapatid, tayo naglilingkod sa Diyos dahil nagpapasalamat tayo dahil sinagip tayo ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka na pipilitin. Hindi ka na tatakutin. Hindi ka na i-required. Hindi ka na pababayaran. Kusa ka magbigay ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang tamang motibo sa paglilingkod sa Panginoon. Serving with the right motive because of the mercies of God. God save us. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. No. Hindi tayo naglilingkod para i-bless. In fact, i-bless ka ng Panginoon pag naglingkod ka. Marami na nagpatutuo na matapat naglingkod sa Diyos, hindi maaari na pabayaan ka ng Diyos. Amen. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Amen. Marami na nagsabi sa amin yan. Yan, maghihirap kayo. Oo. Kasi naglingkod kayo sa Diyos. Amen. Eh sabi naman natin, kahit maghirap kami, maglilingkod pa rin kami sa Diyos. Amen. Kaya makita yan, ang dahilan, because of His mercies, we serve the Lord. Amen. Yan ang pangalawa. Pangalawa na. Dalawa lang siguro kunin natin. We serve the Lord with the right motive because of His mercy. Wala nang iba. Amen. Kahit may karamdaman ka, may problema ka, may kalungkutan ka, maglingkod ka pa rin sa Diyos. Dahil sa habag ng Diyos, ikaw ay wala ng pag-asa, binigyan ka ng Diyos ng pag-asa, at mabuhay muli, binago ang Diyos ang buhay mo, at ikaw isang araw, papunta ka sa langit, hindi ka na sa impyerno, pinatawad ka na, aba, wala nang dahilan na hindi pa tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Paglingkuran talaga natin ang Diyos because of His mercy. And number 2, sa pangatlong praise na ito, no? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, palawang praise. Ang pangatlo, present your body a living sacrifice. That ye present your body a living sacrifice. Kanina, ano ang tamang motibo sa paglilingkod sa Diyos? Pangalawa naman, paano tayo maglingkod sa Diyos? Paano? Eh sabi ni Paul, present your body living sacrifice. Amen? Paano? Sabi ni Paul, present your body living sacrifice. Amen. Ano po ito ang living sacrifice na ito? Amen. Sa Old Testament law, ang pagsasacrifice, kapatid, ang priest papatay ng animals. The priest killed animals, cut in pieces, and placed on the altar, and burn, and consume. Sunugin, walang natira. Aba, yan ang klaseng paglilingkod. Sabi ni Paul. Amen? Walang matira. Present your bodies living sacrifice. Hindi sinabing body. Ibig sabihin, the whole body. Lahat ipagamit mo sa Diyos. Lahat ng bahagi ng katawan mo, ipagamit mo sa Diyos as living sacrifice. Sa Old Testament, ang lahat ng bahagi ng katawan ng hayop, tadtarin at ilagay sa altar at i-consume, naging abo. Walang matira. Ganon klaseng paglilingkod. Amen. We serve the Lord without reservation.
Wala kang ititira. Lahat i-consume mo. Lahat ipagamit mo. Lahat ibigay mo. Present your bodies living sacrifice. Biro mo ang isang animals. Pinatay. Tinadtad. Sinunog. Ubos. Walang natira. Sabi ni Paul, ganon klaseng paglilingkod sa Diyos. Living sacrifice. Amen. Ang paglilingkod ay may sacrifice. We cannot serve the Lord without sacrifice. We cannot serve God in convenient way, in comfort zone. We serve with sacrifice. Yung nag-sacrifice kanina sa Daily Vacation Bible School, mayroon yan sinasakripisyo. May iniwan ka. Amen. May mahalaga kang trabaho, may mahalaga kang oras, na appointment, kausap, iniwan mo, sinakripisyo mo para ibigay sa Diyos. Yan ang living sacrifice. Amen. Hindi tayo naglilingkod. Ay, punta ko muna sa church. May DBBS kasi wala naman akong ginagawa sa bahay. Hindi ganun. Wrong motive. Kahit anuman ang ginagawa mo, bigyan mo ng halaga ang Diyos. Isakripisyo mo ang isang bagay, isang gawain ito, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Yung last money mo na, wala ka ng pambayad, tapos i-commit mo pa sa DBBS, aba, sacrifice. Bayad ko pa sa kuryente, sana ito eh. Pero i-sacrifice mo. Amen. Ihandog mo yan sa Diyos. Yan po, living sacrifice. Ibig sabihin ng living sacrifice, buong buhay mo, wala kang ititira. Ihandog mo sa Diyos. Offering. Sunugin. Wala. Consume. The word offering means consume. Pag sinabing consume, walang matira. Yan ang ibig sabihin, kapatid, ng Panginoon. Dahil sa habag ng Diyos, no? Ikaw ay nabuhay, kaya maglingkod ka sa Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, living sacrifice. Amen? Living. Ibig sabihin, habang ikaw buhay, ibigay mo na sa Diyos. Living. Huwag mo nang ibigay na marami ng diferensya. Ibigay mo na habang ikaw ay buhay pa. Yan ang reasonable service. Gamitin mo ang buhay mo para sa Panginoon. Na siya ang nagligtas sa iyo sa impyerno, kapatid. No? Ibigay mo para sa Kanya ang iyong buhay. Amen? Yan po ang nais ng Panginoon. Oo. Ibigay mo sa Panginoon. Nakakalungkot. Marami binigay ang buhay, kalakasan sa sanlibutan. Binigay mo ang lahat sa trabaho. Lahat. Oras, pati linggo, binigay mo na. Hanggang nag-retire ka, hanggang nagkasakit ka, wala na natira. Nakalakasan. Hanggang humina ka na, hanggang nagkasakit ka na, at sasabihin mo, Panginoon, pag ako gumaling, maglingkod ako sa Diyos. Ay wala na, kapatid. Oo. Ano sabi ng Ecclesiastes 12 verse 1? Remember thy Creator in the days of the youth. Amen? Remember now thy Creator the days of the youth, while the evil days come, not in the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Amen? Ano sabi ni Solomon? Ibigay natin ang ating buhay, kalakasan, habang ikaw ay bata pa, habang ikaw malakas pa, dahil darating ang panahon, manghihina ka, at darating sa atin, mamamatay tayo at hindi natin napaglingkuran ang Diyos na siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagbago ng buhay natin, siya ang nagpapala sa atin. Tapos,
wala tayong nagawa para sa Kanya. Kaya sabi ni Paul, present your bodies a living sacrifice. Paano tayo maglingkod sa Diyos habang ikaw ay buhay pa, humihinga pa? Amen? Paglingkuran natin ang Diyos. Amen? Kasi pagpatay, wala na. Tingnan natin, susunod na verse, Ecclesiastes 9 verse 10. Malapit tayo matapos. 9 verse 10. Sabi, whatsoever thy hand find it to do, do it with thy might. Gawin mo na ngayon. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Hindi tayo magpaglingkod sa Panginoon pag tayo ay sa grave na. Pag tayo patay na, hindi tayo mapaglingkuran ang Diyos. Kaya sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, but present your bodies living sacrifice. Habang ikaw humihinga, may kalakasan pa, ibigay mo na sa Panginoon. Kasi sa darating ang panahon, manghina ka na, wala ka ng lakas, at sabihin mo, gusto mo pang malingkod, pero wala na, kapatid. Kaya habang may panahon pa, may opportunity pa, paglingkuran mo na ang Diyos. Kasi darating ang panahon, gusto mo man, wala na. Amen? Yan ang pakiusap ni Paul sa simbahan ng Roma, maging sa simbahan ng Imos. Bakit tayo naglilingkod ng tapat sa Diyos? Bakit tayo nagsisimba ng tapat sa Diyos? Dapat alam natin ang tamang motibo. Ang motibo, kapatid, dahil sa habag ng Diyos, pinatawad ka. Oo. Pinatawad ka, na pardon ka, na dapat hatulan ka na, pero binigyan ka pa ng bagong buhay. At ngayon, buhay ka pa, kailan mo pa ibigay? Present your bodies, living sacrifice. Katulad ng awitin, kailan mo pa ibibigay ang iyong buhay at lakas? Kung wala ng panahon, kailan pa? Amen? Kailan pa, kapatid? Kaya, present your bodies, living sacrifice. Habang humihinga ka pa, kahit may sakit ka, may problema ka, sige lang, present your bodies, living sacrifice. Because of the mercies of God. Kapatid, yan ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Malaman natin ang tamang motibo because of God's mercy. At paano tayo maglingkod? Present your bodies, living sacrifice. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa mga langit, thank you God for a great message tonight, O God. At hinamon mo kami, bakit kami naglilingkod at paano kami maglingkod sa